Jerusalem, and you, King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid, nor dismayed, because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Ang Panginoong Diyos na po ang magdagdag na mga pagbabala sa ating po pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Magdakilang Diyos na Ama, salamat po sa bagang ito, sa pagkakataon na kami po ay lumapit sa iyo na meron kang pagbaba sa pahit ka, umihip ka, Panginoon, at makinig ng mensahe na nais po karating sa bawat isa po sa amin sa umagang ito. Dalangin namin o Diyos na hindi lang tumimo ito sa aming mga puso at isipan, kundi ito po ay aming may pamumuhay at ikaw ang siyang tunay sa umagang ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! Hallelujah! Sige mga kapatid, tingnan po ng Espiritu po ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan po ni Jehoshua para kanino po, para po kay King Jehoshaphat at sa mga taga-Juda. Dahil sa mga panahon po na yun ay naharap po sila sa napakaraming mga kalaban. At the Lord reassures them that they do not need to fear or fight on their own. Na bagamat napakarami po ang kanilang kalaban na kakaharapin sa panahon na yun, hindi po sila dapat matakot. Sabihin ko na rin po, dapat matakot. Hindi po sila dapat matakot. Hindi po nila ito labanan sa sarili nila. Dahil ang Panginoon mismo ang lalaban para sa kanila, ang lalaban para po sa atin. Can you see Amen? Glory to God. The Lord, but this battle belongs to God. Ito po, i-emphasize ko dito, yung paniniwala po nila sa kapangyarihan at sa sovereignty po ng ating Panginoong Diyos over human circumstances. Ano ba ang mga circumstances po natin at mga problema at mga pagsubok na kinakaharap, mas makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Can you say Amen? Amen. Glory to God. This verse is often cited bilang source of encouragement. Sabi niyo natin encouragement. Ang faith and reliance of God ay mas importante than our human strength and strategy. Amen? It highlights the principles na ang ating Panginoong Diyos ay lumalaban on our behalf. At ang role po natin, ano po ang role po natin? To obey. Sabi natin obey. To obey, to trust, and to stand firm. Sabi natin stand firm. Stand firm habang ang Panginoong Diyos ay kumikilos, habang ang Panginoong Diyos ay gumagawa at may ginagawa at lumalaban para po sa atin. Parapagan po natin. Pumili na po ang Panginoon. In the broader narrative, ito po si Haring Jehoshaphat at ang mga taga-Juda. Ano po ang response po nila? Nung makita po nila na napakarami po ang kanilang magiging kalaban. They worship and praise. Sabi po, worship. They worship and praise. Hindi po sila nagpanik. Hindi po sila nag-rely. Wala po sa ating Panginoong Diyos ay magre-resulta ng tagumpay. Kayo si Amen. Amen. Glory to God. Kahit po na hindi po tayo direkta po na lumalaban sa lahat ng mga battles po natin sa buhay, makatitiyak po tayo na magtatagumpay po tayo kung tayo natin, kundi sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, may mga season po sa buhay po na parang wala nang magandang mangyayari. You pray na nanalangin ka naman, but nothing seems to change. Na wala namang pagbabago. Ito, Christian ko na to. Kung dami-dami ko na panalangin at tagal-tagal ko na nanalangin, at hindi pa rin ito nagbabago. Yung mga anak ko, ganun din, wala pa rin magbabago. You waited, naghintay ako, Lord, na mahabang panahon, but the answer seems delayed. You fought, na lumalaban naman ako, Panginoon, hindi naman ako sumusuko. Bakit ang problema balik ng balik pa rin? Balik ng balik pa rin. Minsan, ang tanong po natin, hindi po dapat, Lord, kaya matatapos ito. Lord, may victory pa ba? Lord, makikita ko pa ba ang breakthrough? But today, sabi na natin today, God wants to remind
behind us, you are gonna see a victory. Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hindi po ibig sabihin na wala ng battle. It means the battle will not have the final word. Amen? Ang mga laban po natin, walang say yan sa buhay po natin. Sabi po, walang say yan. God will. Ang salita lang ng Panginoon ang mangyari sa buhay po natin. Glory to God. You may not see the answer yet, but God is already working. You may not see the door opening, but God is preparing the way. Sabi mo, preparing the way. Ano ang nangyari? At mas substansya dati na hinarap natin, kahit mabigat po sa atin, kahit masakit po sa atin, God is preparing the way para mabuksan ang UGG sa Nandaan Happening. Hallelujah! Glory to God. You may not see the victory today, but your God will still fighting for you. Hallelujah! Glory to God. Unang prinsipyo po, kapatid, meron na ako mga ilang prinsipyo lang, mga 10 prinsipyo lang po ito. Unang prinsipyo, victory begins when we stop fighting in our own strength. Amen? Makikita po natin ang tagumpay kung hindi po tayo mag-rely natin sa sarili po natin. Hello? Kung sa sarili lang po natin tayo mag-rely, marami po tayong kahinaan at madali po tayo manghihina. Pero kung mag-rely tayo sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa sarili po natin, makikita po natin ang tagumpay. Can you see it? Amen. Glory to God. Dito po, ang story po ng talata na binasa po natin kanina, ito po si King Jehoshaphat po at ang mga taga-Juda, nakikita po nila na napakarami po ng mga army na kalaban na parating po sa kanila. Humanly speaking, outnumbered po sila. At nakakaramdam din naman ang pagkatakot si King Jehoshaphat. But instead, immediately depending on military strength, sa halip po na magdepende po sila sa lakas ng kanilang mga army din, ano pong ginawa ni Hari Jehoshaphat? He sought the Lord. Amen? He sought the Lord. Hinanap niya ang Panginoon Diyos. Tumakbo siya sa ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, seek the Lord. Amen? Sa mga problema at mga pagsubok na kaharapin po natin, unahin po natin lagi na tumakbo sa ating Panginoong Diyos. Ano sinasabi po ng 2 Chronicles chapter 20 verse 3? And Jehoshaphat feared. Natakot si Hari Jehoshaphat at set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. Amen? Kasi na magpanik, nag-decree si Hari Jehoshaphat sa buong Judah na mag-fasting po sila. Kaya mahalaga po ang fasting and prayer. Can you see amen pa mga kapatid? Amen. That's the first reason mga kapatid. Fear, ano po first reason dito? Fear should drive us toward God. Ang takot na mararamdaman po natin ay magtulak po sa atin. Lalo palapit po sa ating Panginoong Diyos. Amen? Not away from God. Hindi po ito magtutulak po sa atin palayo sa Diyos, kundi magtutulak po lalo sa atin palapit po sa ating Panginoong Diyos. Kapag may problema, saan po tayo tumatakbo? Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? Saan po tayo tumatakbo? Some people run to panic. Nagpapanik ka. Hindi na alam kung ano ang gagawin. Paano na ito ngayon? Wala pa naman akong pera. Darating ang si Judith bukas. Sana darating si Paring-Paring. Sana dumating si Paring-Paring. Bago dumating si Judith. So, some run to anger. Nagagalit agad. Kung sino-sino na ang sinisisi. Ito kasi. Siya kasi. Kung sino-sino agad yung sinisisi. Nagagalit po agad. Some run to people. Akala nila kasi, yung mga tao kasi, kung minsan nalalapitan nila, yun ang makakatulong sa kanila. Pero sa totoo lang, minsan, na makakatulong, nakapahamak pa sa atin. Hello na dyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Some run to their own understanding. Kaya ko to, magaling ako. Dami kong award. Dami kong award sa school.
Can you say amen? Glory to God. Ano sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Sometimes victory starts when we say, Lord, I cannot handle this alone. I need you. Amen? Ang tagumpay po ay maranasan din natin. Hindi po kung tayo po ang kikilos lang, kundi yung isurrender po natin ito sa Panginoon. Sabihin po natin kay Lord na Lord, kailangan kita. Sabihin mo, Lord, I need you. Yes, hallelujah. So imagine someone carrying a heavy box. Meron pong may dala po na mabigat na box. He keeps saying, ang bigat, hindi ko kaya. Then someone stronger comes and say, give it to me. So merong lumapit at tumulong na malakas, na sinabi sa kanya, sige, bigay mo to sa akin, tulungan kita. But the person says, no, kaya ko pa. That's how we sometimes treat God. God says, give me your burden. Sabi ni Lord, hindi mo kaya yan. Pagkatiwala mo sa akin yan, ibigay mo sa akin ang mga pasanin mo. Pero anong sabi natin kung minsan? Taas kasi ng pride natin eh. Anong sabi natin? Minsan, Lord, ako na muna. Ako na muna, dyan ka lang muna, Lord. Then, we wonder, nagtaka tayo kung bakit nagiging exhausted po tayo. Nagtataka tayo kung bakit napapagod na tayo. Nagtataka tayo kung bakit nahihina tayo. Kasi, ayaw mo kasi pagtiwala yung pasanin mo sa Panginoon. Hello, nandiyan ka pa rin. Nandiyan ka pa rin ba, kapatid? Ayaw mo kasi ipagkatiwala ang pasanin mo sa Panginoon. Kaya bigat ka, hirap ka. Hanggang sa ikaw ay mapapagod na and you will become exhausted. Kapatid, tandaan mo natin, victory begins with surrender, request, self-reliance. Amen? Amen. Ang tagumpay po ay magsisimula kung ang pagsusurrender po natin ay palitan po ang ating self-reliance. Surrender your burdens to God. Surrender your problems to God. And you gonna see a victory. Palapakan po natin